Hi, magandang hapon po sa ating lahat. Have a blessed Sunday, everyone. Napakaganda ang view ng likod ko ngayon. Maliwalas ang Jakarta, Indonesia. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng updates, ito na po ang isang magandang balita na ating biglang tumunog ang aking cellphone at malaking bansa, a former deputy minister ng bansa na to, actually siya yung humingi sa akin noon ng talagang about FAI. FDA ng bansa nila ay ongoing yung testing ng Fabunan Antiviral Injection. Tercero Distrito Kang Albay. Yan po ang ating magandang balita ngayon. Naka-receive tayo ng tawag from former deputy minister ng isang malaking bansa. Asian countries din yon. Pero ang nakakatuwa, ongoing na yung FDA, FDA ng FAI sa bansa nila. Yun, napakagandang balita po yun. Nako, saludo talaga ako sa mga pabunan doctors natin. Dalawang kamay para po sa inyo. Palakpakan po natin. At palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon ay Sunday. Siyempre, sa atin ang pagpuri at pagsamba sa Diyos ay mahalaga sa atin. At paggising mo pa lang sa umaga ay malaking bagay na yun na dapat nating pasalamatan sa ating Panginoon. Every minute, every second. Okay? So, pasalamat tayo sa Diyos dahil buhay na buhay ang aking damdamin dahil sa nangyari niyan. Tumawag po yung former deputy minister ng napakalaking bansa at ongoing yung FDA ng FAI dahil sa other uses. Magiging antiviral niya po ay talagang tinitignan na nila. Nasa FDA na, maunahan ng mga ibang FDA dyan. So, napakaganda po yun. But yun po lang ang pwede kong i-update regarding sa activities dito sa atin. Shut mouth ako. Hindi pwede. Pasensya na po kayo. Basta, keep going lang. Support, prayers. Yun po ang importante sa atin. At nagpapasalamat ako palagi sa inyo dahil sa inyong mga pagsuporta, yung mga messages nyo, yung mga comments nyo, napakaganda, puro positive. Dyan tayo, positive comments lang po. Yung mga nagko-comment ng negative dyan, wala akong masabi dyan, no comments ako, go lang. Basta kami ay ginagawa namin kung ano yung nararapat at anong makakatulong sa ating mga kababayan sa ating bansang Pilipinas. Go lang kami ng go. Basta para po ito sa kabutihan. Wala po akong ginagawang masama. Wala pong makakapigil sa akin. Maraming salamat at God bless. Have a blessed Sunday to everyone. Shout ako sa lahat ng FAI supporters, warriors, at kila Dr. Fabunan. Ang Fabunan family, mabuhay kayo. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang mamamayang Pilipino. Maraming salamat po. Good night. God bless you all. Ang ina-avoid po natin dito yung tinatawag nating super spreader. Ano ba itong super spreader? Kasi po ang COVID po, usually kung nagka-COVID ang isang patient, makakahawa lang siya ng 2 o 3 tao. Yan lang ang regular. Pero pag nakahawa siya ng 10 tao,
15 na tao, ang tawag na po sa kanya ay super spreader. So, delikado po ang super spreader. Ano ba ang ugaling super spreader? Yung ganun, yung magsuot ng mask na hindi tama. Mag-ingat po kayo sa mga taong ganito magsuot ng mask. Ganyan. Kasi ang virus pwede lumabas dyan. Lalo na sa ganun, no? May mask, nakikipag-usap ka. Umalis ka na, no? Dahil wala siyang disiplina sa mask niya. So, yan yung mga babantayan yung mga tao, no? Yung mga mahilig sa lugar na madaming tao, na alam naman na COVID naman na panahon ngayon, bakit ganun pa rin sa madaming tao? Dahil hindi ka talaga naniniwala sa virus, no? So, delikado po ang ganung pag-iisip dahil oras sila ay nakakuha ng virus, hindi na sila marunong magsuot pa ng mask at hindi sila natatakot pumunta sa madaming tao. So, ang ending po, nagiging super spreader sila. So kung ganun po ang kaibigan nyo, please sabihan nyo na magbago na, at kung ganun pa rin siya, siyempre lumayo ka na dahil anytime po pwede po siya makuha ng virus sa ganung pag-uugali. Ang tinuro po sa Japan na naging successful po ay yung avoid the 3 C's. Ano po yung 3C? Avoid closed spaces. So pag close yung mga lugar na yan, mag-ingat po kayo. Lalo na kung ang kasama mo dyan ay hindi po nagsusot ng mask. Delikado yan. Avoid crowded places. So, siyempre, maraming tao, mas malaking chance. And avoid close contact. Yung bang nag-uusap kayo ng malapit tapos wala pang mask, yan ang i-avoid nyo. Yan po ang ginagawa sa Japan at somehow nagkakaroon po ng magandang resulta. Workplace, no? Ang isa pong napansin na bakit dumadami ang COVID dahil po sa mga yung culture natin na kumakain tayo ng sabayan. Dahil po kunwari may mask kayo, no? So naka-mask kayo sa trabaho. Pag kakain na kayo, paano kayo kakain na may mask? Siyempre tatanggalin niyo yung mask. So kung wala ng mask, kakain kayo, kasama kayo sa isang lamesa. So kung may COVID ang isa sa inyo, pwede nyo na makuha kasi po wala na kayong mask. So, try your best na mabago yung culture na yon. Alam ko medyo nakakalungkot nga, kaya lang we have to protect ourselves and our family as well. So, eat separately ang advice ko po dyan. Ito po ang gusto kong i-promote ngayon, na lahat po tayo ay magdadala ng pocket size alcohol spray, no? Napakasimpleng advice, no? Kasi parati natin pinopromote po ang hand washing, correct? Pero kung nasa jeep ka, nasa bus ka, bigla mo nakamot yung mata mong hindi mo napansin, bigla mo na ganun yung ilong mong hindi mo napansin, nakalimutan mong maghugas ng kamay, nasa bus ka nga, paano ka makahugas ng kamay doon? So talaga ito po ang solusyon, no? Dahil tanggapin na natin po, mahirap talagang hindi mahawakan ang mukha natin dahil unconsciously sinasabi sa research po ay 20 times, no, in an hour nagagalaw natin ang mata, nahawakan natin ito, may pag-ganon-ganon pa tayo, ganon-ganon. So kung may virus ang kamay natin, tapos ang kwento. Ibig sabihin, pag may nahawakan ka, alcohol ka kaagad. Pag naghawak ka sa jeep or sa bus, after nun, alcohol ka kaagad. Ganun kaagad. Pagka doorknob, alcohol ka agad. Kung may nahawakan ka lamesa, alcohol ka agad. Bakit? Bakit ganun ka OA? Dahil po talagang medyo OA dapat talaga tayo dahil delikado nga ang sakit na to. Pero kung nakamot mong ilong mo, maalala mo, ay, buti na lang naka-alcohol pa ako. Hindi, naka-protection ka pa. Di ba? Dahil nga mahirap mapigilan yung paghawak. Time to time. Bro, try your best. But you know, human as we are. So at least time to time, you protect yourself. And kung may hugasan ng kamay, siyempre maghugas ka ng sabon at tubig. So, of course, nauubos po to. So, kailangan nating i-refill. So, every day when I go out, so siyempre madali lang. Refill mo lang yan, no? Para mayroon kang supply every day. So, it should be a habit for all of us. And
suggestion ko nga maging parang rule, no? Na kung pwede ang ating mga kapulisan, hahanapan kayo na, may alcohol ba kayo, no? So, I hope may napulot kayo ngayon sa aking sinabi dahil nga ang iniisip natin ngayon, paano pa natin ma-prevent ang pagdami ng COVID-19 sa panahon ngayong GCQ. Okay? Magandang araw po.